Hmm. So, ito yung sunod, mga kababayan. Dito tayo kay Marcoleta at kay Mike Defensor. Ala, mga kababayan. Alam nyo dito mga kababayan, mukhang hindi yata magkasundo si Marcoleta. 'Di ba? At mga kababayan, mukhang hindi yata magkasundo si Marcoleta at si Mike Defensor ngayon. Kasi bakit, mga kababayan, ligtas si Marcoleta sa COMELEC patungkol sa SOSE. Ngayon mga kababayan, ang mapait na sinapit ni Mike Defensor ka, ikaw na nga yung nag-donate, ikaw pa yung napasama. Kasi bakit mga kababayan, ganito kasi nangyari. Ano to? Ba't may tape na dikit? Ganito kasi ang nangyari mga kababayan, na habang naabsuelto itong si Marcoleta sa sa SOSE issue, sa SOSE issue niya, ngayon yung nag-donate naman ang iimbestigahan. Sino ba yung nag-donate? So ngayon mga kababayan, kawawa si Mike Defensor, rilaglag ni Marcoleta. Mga kababayan, nilaglag ni Marcoleta si Mike Defensor. Pakinggan nyo mga kababayan. Wait lang. May ads lang kasi. Billionaire News Channel to mga kababayan. Double standard. Yan ang bansag ni dating Congressman Mike Defensor sa hatol ng COMELEC sa investigasyon nito sa questionable SOSE ni Senador Rodante Marcoleta. Isa si Defensor sa mga campaign donor na pinakakasuhan dahil biguraw magsumite ng sariling report ng kanilang kontribusyon. Katawa-tawaan niya ang desisyon dahil lusot ang tumanggap at tinulungan pero hinahabol ang tumulong lang. Diba? Ngayon mga kababayan, mukhang meron yatang hidwaan si Mike Defensor ngayon at si Marcoleta. Kasi nga, ang sabi ni Mike Defensor sa COMELEC, lumusot yung tinulungan, samantalang yung tumulong, yun yung inimbestigahan. Ayan na mga kababayan. Ano to? Yan yung mga galawang DDS. Bakit? Kapag kadating sa kagipitan, nanunuro. Naalala nyo si Jack Argota. Sabi ni Jack Argota noon, nagpakalat daw ng fake news doon sa mga medical records ni PBBM galing St. Luke's, si Jay Sonsa at si Eric Celes. Ngayon naman mga kababayan, para maligtas lang si Marcoleta, idiniin si Mike Defensor. Sila na nagagaguhan, di ba? Ma'am Miriam Suzuki, Hello po Sir Henry, Ma'am Mitch Pinblan. Di ba? Naglalaglagan na sila. Kita mo yan? Ay, Diyos ko, mga kababayan, ito na nga. Continue natin. Ay, Diyos ko, natatawa ako dito sa mga to, para mga timang. Usap pa rin daw sila ni Marcoleta at pinagtawanan lang ang resolusyon ng full body. Ayan. Manatiling nakatutok sa bill. Ito pa. Pinatikos ang desisyon ng COMELEC sa election offense laban kay Senador Rodante Marcoleta sa botong 6-0 at isang abstention. Iniutos ng COMELEC ang bank na itigil ang investigasyon dahil kulang ang ebidensya sa sinasabing irregularidad sa isinumiting statement of contributions and expenditures o SOSE ng senador. Sa halip, inirekomendang sampahan ng election offense ang mga campaign donors kabilang sina dating Congressman Alam mo yung ikaw na nga nag-donate, ikaw na nga tumulong, ikaw pa yung napasama. Diba? Yung dinonitan mo para manalo, para magkaroon ng pwesto pagka senador, na-absuelto. Samantalang yung nag-donate, gusto mo lang namang tumulong, putang ina, kakasuhan na. Ay, Diyos ko, mga kababayan, nakakatuwa. Nakakatuwang pangyayari ito. Mga nagagaguhan na lang itong mga to. Ay, Diyos ko, mga kababayan. Nagagaguhan. Diba? Continue. Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Viray dahil sa kabiguang magsumite ng report sa kontribusyon sa loob ng 30 araw matapos ang halalan. Pinabasahan ni Defensor ng double standard ang COMELEC dahil pinagsasampahan ng reklamo ang mga donor pero
hindi ang mismong kandidato. O, di ba? O, tignan ninyo, galit na galit si Mike Defensor sa Comelec. Tinawag niyang double standard. Bakit? Kasi daw, yung donor sinampahan ng kaso, pero hindi yung kandidato. So, kumbaga, ano to, laglagan na? Dapat siya lang, hindi ako. Ako na nga nag-donate, ako pa yung napasama. Bakit hindi siya ang kinasuhan? Bakit ako? Di ba? Ayan ang mga kababayan, naglaglaga na. Ako, Mamirian Suzuki, and kay Mama Marites Mosni, and kay Mamuna Luis. Mikolski TV, Miguel Love shoutout po. Kung sino pa yung tumulong na mga kababayan, siya pa yung nakasuhan. Samantalang yung kandidatong nagsinungaling na hindi naman sinulat kung sino yung nag-donate, na-absuelto. Putang ina, anong kinalaman nung nagtulong? Nagtulong lang naman siya, nag-abot lang naman. Ang dapat talaga makasuhan dyan, yung kandidato, kasi bakit hindi niya isinulat? Di ba mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka? Kung anong pinagagawa ng Comelec? Ginagawa tayong hunghang ginagawa tayong tanga ng Comelec. Biruin nyo, si Marcoleta inabsuelto. Na ang dapat talaga dyan nasisihin, si Marcoleta. Kasi bakit? Ang sabi kasi ni Marcoleta doon sa SOSE, pera niya. Pera niya, kaya ang expected ng Comelec, walang nag-donate. Pero doon sa salin niya, 52 million lang. Pero yung naubos niya nung eleksyon, 112 million. So dapat dinagdag ni Marcoleta yung 112 at 52 million, yun dapat ang salin niya. Ang problema, mga kababayan, hindi kasi niya dinagdag yung 112. Kaya ngayon, nasilip ng isang grupo, i-final na ang sabi, kung dapat ang salin mo, 170 plus, bakit 52 lang? Paano yung kung gastos mo dun sa eleksyon? Doon na, nagsalita na siya sa Net25, sabi niya. Ang sabi kasi ng mga nag-donate sa akin, huwag ko daw ilista ang pangalan nila, hindi ko na daw sabihin. So ngayon mga kababayan, ang hinabol ngayon ng Comelec, yung mga nag-donate. Kasi bakit? Yun naman ang instruction kasi ni Mike Defensor. Bibigyan kita, Marcoleta, ng pera. Wag mo na ilista pangalan ko dyan. Utang na loob mo na lang yan. Di siguro, pagdating ni Marcoleta doon sa Comelec, yan ang utos sa akin nung nag-donate. Wag ko daw isulat pangalan niya. Di ngayon yung Comelec, para hindi maano si Marcoleta, makasuhan, yung nag-donate ang hinabol. Kasi kung ano ang instruction nung nag-donate, sinunod lang ng kandidato. Sa madaling salita, mga kababayan, hugas kamay si Marcoleta, laglag ang nag-donate. Diba? Yan ang mahirap, mga kababayan. Nagets nyo na. Ang sabi kasi ni Marcoleta sa interview sa Net25, nakiusap daw sa kanya itong sila Mike Defensor, si Espiritu, at saka yung isa pa, na wag na daw isulat yung pangalan, tanawin mo na lang yan na utang na loob sa amin. Sabi gano'n. So ngayon mga kababayan, syempre si Marcoleta, INC yan masunuring bata. Syempre, hindi pa nga buo ang buhok Masunuring bata. Hindi sumunod naman siya. Hindi niya sinulat sa SOSE. Tanga-tanga. Sumunod naman ang bata, hindi sinulat sa SOSE. Ngayon, dapat kung hindi niya sinulat sa SOSE, edi dapat yung 112 million, dinagdag niya dapat sa salin para hindi siya masilipan. Para pag nilagay mo yan, 170 million ang pera mo, so walang questionable kasi ang lagay sa SOSE, pera niya lahat Walang nag-donate, walang nagbigay, wala maskin solicitation, sa kanya galing. Ang problema nung bata, pumunta sa Net25, nagsalita. Ang sabi sa akin ng mga nag-donate, nakiusap, huwag ko daw isulat yung pangalan. Hindi naman pwede mga kababayan na hindi mo isulat yung pangalan. Ang problema ngayon, inamin ni Marcoleta na si Mike Defensor, si Espiritu at yung isa ang nag-donate. Di ngayon, ang Comelec, hinabol ngayon yung nag-donate. Bakit mo sinabing wag isulat? Bawal yan. Magagalit yung mga ibang politician kasi unfair. Di ngayon, si Mike Defensor, galit na galit. Kami na nga nag-donate, kami pa napasama. Bakit hindi yung kandidatong kinasuhan? Ba't kami?
Ayan. Inakusahan ni Defensor ng double standard ang COMELEC dahil pinagsasampahan ng reklamo ang mga donor pero hindi ang mismong kandidato. Yung kay Senator Marcoleta, dismiss na. Oh. Ba't naman kami ang Abulin. makakasama sa kaso? Oh. Yung parang akyat bahay, di ba? Tinulungan mo makaakyat. Yung pumasok sa bahay, walang kaso. Yung nagtulak pa akyat, may kaso. Diba? Para daw akyat bahay. Marcoleta, tangina ka. Parang akyat bahay. Tinulungan mo siyang paakyatin doon. Pinapaakyat mo sa balikat mo. Yuko ka ng yuko kasi ang bigat-bigat. Nung yung umakyat sa bahay, yung nakapasok sa bahay, walang kaso. Kaming tumulong na papasukin. Yung pinakasuhan. Ang ganda ng example ni Mike Defensor, no? Nagpapahalata na papasok lang talaga kayo dyan para magnakaw. Ang ganda, no? Pero iba parang akyat bahay lang. Tumulong lang ng kami mga para makapasok, pero yung pumasok walang kaso, kaming natulong. Saktong-sakto naman talaga. Saktong-sakto yung example niya. Pumasok lang naman kayo dyan para magnakaw eh. Di ba? Tinulungan na nga namin para makapasok. Tapos yung nakapasok walang kaso, kaming tumulong para makapasok siya. Yung nagpaakyat, kami yung nakasuhan. Baka naman kasi watcher lang si Marcoleta. Reklamo ang mga donor pero hindi ang mismong kandidato. Di ba, Ma'am Clarita R? Yung kay Senator Marcoleta, dismiss na. Oh. Ba't naman kami ang makakasama sa kaso? Yung parang akyat bahay, di ba? Tinulungan mo makaakyat. Yung pumasok sa bahay, walang kaso. Yung nagtulak pa akyat, may kaso. Parang akyat bahay lang. Yung tinulungan mo para makaakyat. Tapos nung nakapasok walang kaso, kaming tumulong para makaakyat siya. Kami yung nakasuhan. Ay, Diyos ko. Yan ang napala. Oo. Akyat kasi kayo ng akyat. Tinulungan nyo kasi makaakyat. O, ayun, nung nakaakyat ngayon, hugas kamay na. Hindi kayo ngayon yung nakasuhan. Maria Santos, salamat po, ma'am, sa iyong palipad. Thank you so much. Diba? Oh, yun na. Yan sabi ko sa inyo. Kaya nga, sa sunod, ano na yan, aral na yan sa inyo, mga DDS. Huwag kayong basta-bastang tumulong sa kapwa ninyo DDS kasi pagdating sa kagipitan, iiwan kahit lalaglag kayo niyan. Tignan nyo si Jack Argota. Nung pinatawag na sa NBI, anong sabi? Hindi naman ako nagpakalat niyan. For the sake of views lang naman yung sa akin. Ang totoo talaga nagpakalat ng fake news na yan, si Jason sa si Eric Series. Yung tinulungan mo para magkaroon ng content, tapos yung nagkaroon ng maraming views, hindi nakasuhan, yung tumulong para magkaroon ng content, yun yung hinabol. Di ba? Ayan na nga. Paakyat kasi kayo ng paakyat. Ayun, nga kayo ngayon. Nilaglag kayo ni Marcoleta. Ang kawawang mga bata. Gagastos kayo 112 million, tapos ilalaglag lang kayo. Nagugas kamay si Piloka. Nilaglag ang donor. Tragis na yan. Di ba? Bininta ni Marcoleta. Para ma-absilto, nilaglag. Kaya siguro pinag-isipan ng COMELEC, oo nga naman, kung ano nga daw kasi ang sabi nung donor na, wag daw isulat ang pangalan, nakiusap silang wag pangalanan. Kawawa. Di ba? Ano bang sabi ni Marcoleta? Ito yan na. Marcoleta. Sose. Safe na si Senador Dante Marcoleta sa investigasyon sa kanyang... Ito yun na mga kababayan. In-interview kasi siya. Ay, President, alam nyo ba? Kinumpirma? Kaya sa magandang hapon. I would like to ask Air Forces. Ay, iba to, iba to.
being a lawyer, he should know that kasi Presidente, alam niyo Being ba? a lawyer daw. Ayan, net 25. Nawala eh. Saglit, ito. Attorney John Rex, magandang hapon po. Magandang hapon. Safe na si Senador. At saka meron pang isa, Sen. Ito nabanggit na naman ng ilang senador na kasamahan ninyo na sa panahon daw ngayon, kapag ka ikaw ay nagsalita ng kontra sa sinasabi nila, sa isang intang, pag binasa mo, baligtad. Hindi ganun. Ganun. Ganun na ako. Ayaw na sagot. O sabi nga namin, Pinagtapat na statement ninyo. Wait lang nga mga kababayan, nawala. magpapaliwanagin ng comment. Natapos na ang sariling fact. Being a Lalo ngayon, Sen, marami nang naniningil sa iyo. Na akala, ayaw ko lang, iba dyan, i-bash, sabihin na yun Oo. kasi daw po, parang, teka lang, ang inaabangan din, gusto ko talaga itanong sa inyo kung kaya mo Nawala mga kababayan, iba yung lumabas, binura na yata. Dapat, yun ang pinupoint ko, Ah. yung sistema. So, imbes na ito, anymore, ang gusto kong Nawala mga kababayan. Marcoleta. Ito yan, Salen. Salen ba yon mga kababayan, yung inano niya? Patuloy na hinihimay ng Billionaire News Channel. Sa isang interview sa Net25, sinubukan ni Marcoleta ipaliwanag ang discrepancy sa SALN at SOSE niya. Remember, sa SALN, sabi niya 51 million lang daw ang net worth niya. Pero sa Statement of Contributions and Expenditures or yung SOSE, 112 million daw ang ginastos niya sa kampanya. Tapos zero daw ang contributions. Ibig sabihin, lahat yon sariling pera niya. Paano nangyari yon? Ang explanation niya ito, sobrang nakakatawa at sobrang incriminating. Mapapailing ka na lang. Panoorin natin. Ganito yan, napakasimple lang ng paliwanag dyan eh. Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang, tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Eh sana mo muna kaming i-disclose ang identity. Yan ang sinabi ni Marcoleta. So ngayon, para maabsuelto siya sa COMELEC at hindi siya matanggal pagka senador at hindi siya makulong ng 6 na taon at hindi siya makasuhan, ang ginawa niya, yung statement na yan ang ipinasa niya sa COMELEC. Huwag mong i-disclose ang aming identity. So ngayon, mga kababayan, ang nangyari, hinabol ngayon ng COMELEC yung mga nag-donate. Kasi bakit sinabi nila kay Marcoleta na huwag i-disclose ang identity? Kaya ngayon sabi ni Mike Defensor, ano to? Parang akyat bahay lang, kaming tumulong para makaakyat, nakasuhan, samantalang yung nakapasok, walang kaso. Yan yon mga kababayan. Ang daldal kasi ni Marcoleta eh. 'Di ba? Hindi naman sana siya masisilip dyan. Wala naman problema doon sa paglagay niya sa salin niya na 52 million lang. Hindi niya sinali ang 125. Masama din naman kasi magsinungaling. Oo. 'Di ba, mga kababayan? Masama din kasi magsinungaling. Siyempre, hindi naman talaga niya pera 'yon, pero ang problema niya doon, hindi nga siya nagsinungaling kasi hindi niya isinali sa salin yung 125 million. Kaya siya nasilip. Bukod doon sa hindi niya sinali, dapat naglagay na lang siya doon, pera ko to sarili. Eh di sana hindi siya masilip. Ang problema, wala siyang nilagay. Nasilip pa rin siya. Ngayon nung nasilip, ayun, nilaglag. 'Di ba? Dahil dyan mga kababayan, continue. Pwede ba yun, Sen? Hindi mo i-disclose? Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka eh. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Pwede ngayon. So yan nga mga kababayan ang dinahilan niya. Siguro yan yung ipinasa niya sa COMELEC, pangsagot doon sa reklamo. So, pinanindigan ni Marcoleta na kinausap siya nung nag-donate na huwag isulat ang pangalan. Huwag ibigay ang identity. So ngayon mga kababayan, ang hinabol ngayon ng COMELEC, yung nag-donate. Kasi ang mangyari doon, yung nag-donate ang sinungaling. Si Marcoleta ang totoo. Edi ang sa madaling salita dito, pinahamak ni Marcoleta yung nag-donate or sa madaling salita, hugas kamay siya. Nilaglag nga niya. Sa isang interview sa Net25, sinubukan ni Marcoleta. Nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo
contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko zero in contribution. Pero mo batas, Nelson. Ano magsasabi? Pipilitin ko silang i-disclose. Bigyan mo ako ng batas. Ay, Ayaw mong sumagot. yung pagpapail ng SOSE, Sen. Oo, ano? Kailangan ilagay mo doon kung may contribution ka o wala. Pinapanatili nga nilang huwag nabunyag ang identity. Yun ang Oo. pinanindigan ko. Merong batas. Hindi ko alam, hindi. Tama naman si Marcoleta, wala naman siyang mali doon. Pinanindigan lang talaga ni Marcoleta kung ano ang sinabi nila Mike Defensor. Nakiusap nga daw si Mike Defensor na wag isulat yung pangalan. Di ngayon, sino nga habulin ng Comelec? Di si Mike Defensor. Kung ako kay Mike Defensor noon, bawiin ko na lang yung binigay ko sa kanya. Total, ako din naman ang nakasuhan. Ako lang din naman ang papahiya at nasisira. Diba? Bawiin ko na lang. Panggastos ko na lang dyan sa kaso. Diba? Diyos ko, nagbigay ka ng 112 million. Tapos ending, nilaglag ka. Diba? Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, ito ang isipin ninyong mabuti, Hindi lahat talaga mga kababayan, no? Kalaki-laki nung tinulong, putang ina, 112 million. Tapos ending yung nagtulong na kasuhan, ang nangyari diyan mga kababayan, si Mike Defensor ang sinungaling. 'Di ba? Oo, si Mike Defensor ang sinungaling, nahuhulog na si Mike Defensor ang nag-utos. Diyos ko naman, anong klaseng kaibigan ka kung ganyan? Nung bandang kagipitan, nilaglag mo. Tapos, yung pang tumulong sa'yo, natawa ako dun sa sinabi ni Mike Defensor. Parang akyat bahay lang. Ikaw yung tumulong para makaakyat siya, tapos ngayon ikaw yung nakasuhan. Diba? Diba mga kababayan? Sila chicos, Ayun Na. Ba't naman kung kay Senator Marcoleta, dismiss na. Ba't naman kami ang makakasama sa kaso? Yung parang akyat bahay, di ba, tinulungan mo makaakyat? Yung pumasok sa bahay, walang kaso. Yung nagtulak pa akyat, may kaso. Diyan talaga ako natatawa. Parang akat bahay. Yung mukha pa ni Mike Defensor. Yung mukha pa niya, parang akat bahay lang Yung tinulungan mong itulak siya para makapasok. Tapos yung nakapasok sa bahay na walang kaso, kaming nagtulak na paakyat. Kami yung may kaso. 6 years lang naman yata ang kulong. Putang ina, ang sarap ipag-untog yung ulo ng dalawang to. Ayaw ni Marcoleta ang makulong ng 6 na taon. Ang ginawa, nilaglag si Mike. Ay, Diyos ko, natatawa ako. Para sila mga bata. Para sila mga tanga. Hindi ko hindi ko Makakasama sa kaso. Yung parang akyat bahay, di ba, tinulungan mo makaakyat? Yung pumasok sa bahay, walang kaso. Yung nagtulak pa akyat, may kaso. yung mukha ni Mike Defensor. Parang akyat bahay Bakit ganun? Putang ina talaga. Tingnan niyo mga kababayan Makakasama sa kaso. Yung parang akyat bahay, di ba, tinulungan mo makaakyat? Yung pumasok sa bahay, walang kaso. Yung nagtulak pa akyat, may kaso. Ba't ganun? naumirat na. Ano talaga siya? Parang akyat bahay lang. Hindi ako makamove on dito kay Mike Defensor. Natatawa ako. Yung tinulungan mo makaakyat, tapos yung nakapasok ko lang kaso, kaming nagtumulong mo paakyat, may kaso, ba't ganun? Nakarama, na back to you. Ayan na nga ang sinabi ko sa inyo, para mga bata. Ay, Diyos ko naman. Ayaw mo palang makasuhan, ba't mo kasi tinulungan? Hindi, biruin nyo ilan ang kaso ni Mike Defensor ngayon? Kay Trillanes, kay Dilima, kay Katapang. Tapos ito pa, Comelec.
Buti natantad ka ng kaso. Ba't ganun? Ay, Diyos ko. makakasama sa kaso. Yung parang akyat bahay, di ba, tinulungan mo makaakyat? Yung pumasok sa bahay, walang kaso. Yung nagtulak paakyat, may kaso. Ba't ganun? Nauli na rin, binabswelto ng COMELEC. Parang napatawa siya na ewan. Parang gigil na gigil pero natawa na lang siya. Si Mike Dipensor parang gusto niya kagatin yung reporter. Parang gusto niya sabunutan yung reporter. Tingnan mo, gigil na gigil yung mukha. Ay, Diyos ko po. Ulitin ko ha, mga kababayan. Alam ko ito yung topic ni UC Clear ngayon eh. Nakita ko kasi sa notification. Ay. Under ang COMELEC dahil pinagsasampahan ng reklamo ang mga donor pero hindi ang mismong kandidato. Kung kay Senator Marcoleta, dismiss na. Ba't naman kami ang, makakasama sa kaso? Yung parang akyat bahay, di ba, tinulungan mo makaakyat? Yung pumasok sa bahay, walang kaso. Yung nagtulak paakyat, may kaso. Ba't ganun? Nauli na Doon ako natawa sa, ba't ganun? Ay, Diyos ko. Putragis kayo, bahala kayo para kay si Redford White at Babalu. Putangin lang yan. Ay, Diyos ko. Bahala kayo, problema nyo yan. Basta kami, maihi lang kami sa kakatawa sa pinagagawa ninyo. Diba? O, alam nyo na. So yun lang po mga kababayan, hindi natin masyadong habaan yung ating yung ating reaction sa mga oras na ito. Di ko sure kung baka si UC Claire ngayon habang nagre-react yan matatawa rin. Matatawa yan mga kababayan. Actually si UC Claire Castro ngayon, yan po yung kanyang reaction. No, so mga kababayan, maraming salamat po. Hindi ko po masyadong habaan. Di ba? Ang ating usapin sa mga oras na ito. So yan lang po mga kababayan, maraming salamat and see you tomorrow.